sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang tukso daw ay nasa paligid lang natin at naghihintay ng bagong makakapitan. Isa ito sa pinakamalaking pagsubok para sa magkarelasyon. At kahit tunay pa raw ang pag-ibig na nararamdaman mo para sa isang tao, pilit pa rin itong lalapit at kakapit sa iyo. Ikaw, minsan ka na bang nagkasala dahil sa tuksong lumapit sa iyo? Dear Papa Dudut, isang magandang araw sa iyo at sa mga kapuso nating nakikinig ngayon. Ako nga pala si Steve, 44 years old at isang dating data encoder dito sa Maynila. Sa ngayon ay madalas na nasa bahay na lamang ako at madalas din ay ang inyong programa na Barangay Love Stories ang aking pinakikinggan sa tanghalian. Hanggang sa heto naisipan ko na ngang magbahagi na rin ng aking kwento na sigurado akong makapagbibigay aral sa mga kapuso nating nakikinig ngayon. Papa Dudut, may halos 5 taon din kaming magkarelasyon bilang magkasintahan noon ni Cleo bago kami nag-decide na magpakasal. Nagkakilala kami sa isang fiesta dito sa lugar namin. Pareho kaming nanonood noon ng isang event at talaga namang nakuha niya ang atensyon ko ng araw na yon. Mabuti na lang at kakilala siya ng isang kaibigan ko na naging tulay para magkakilala kaming dalawa. Dahil hindi naman ako torpe ay kaagad ko siyang niligawan hanggang sa maging kami na nga. Noong girlfriend ko pa lamang si Cleo, Papa Dudut, ay alam ko na sa sarili ko na siya na ang babaeng gusto kong makasama sa habang buhay. Kaya naman ginawa ko ang lahat para magkaroon kami ng maayos at tahimik na relasyon. At mukhang hindi ako nagkamali ng piniling babae na mahalin dahil habang tumatagal ang aming relasyon noon ay mas lalo ko siyang minamahal. Mabait kasi siya, Papa Dudut. Maalaga at mahaba ang kanyang pasensya. Nang makasal nga kami ni Cleo ay pumayag siya na huminto na sa kanyang pagtatrabaho at maging may bahay ko na lamang. Gusto ko kasi talaga na nakatutok siya sa pag-aalaga sa magiging anak namin noon. At sa loob nga ng 6 na taon naming pagsasama bilang mag-asawa ay biniyayaan kami ni Leo ng 3 magagandang anak na babae. Ginabi ka yata ng uwi, mahal. Traffic ba ngayon? Hindi naman. Pinaiwan kasi kami ng boss namin sa trabaho kanina at nag-meeting lang kami sandali. Kaya hindi na rin ako nakapag-text sa'yo na gagabihin ako masyado ngayon. Ganon ba? Sinubukan kang hintayin ng mga anak natin na makauwi. Pero ako na nagsabi na matulog na sila dahil may pasok pa sa eskwela bukas. Ano nga pala yung pinagmitingan nyo kanina? Ay, nangyari na ang kinatatakutan ko, mahal. Ha? Anong ibig mong sabihin? Wala na akong trabaho. Tinanggal na nila kami. Teka, paano nangyari yun? Wala ka namang ginawa na kahit na anong mali o kasalanan, di ba? Siyempre wala. Kaya lang Ano? Naalala mo ba yung sinabi ko dati na kailangan manalo ng mayor na sinusuportahan natin? Oo, kaya lang hindi nangyari yun dahil masyadong malakas na naging kalaban niya. Teka, ano bang kinalaman niya sa pagkatanggal mo sa trabaho? Nangyari na nga kasi yung kinatatakutan namin sa opisina. Pinalitan ng bagong mayor ang lahat ng mga tao doon na mga bago niyang staff. At kami mga trabahador ng dating mayor, ang una nilang tinanggal. Pero hindi naman pwede mangyari yun. Sinubukan niyo na bang kausapin si mayor? O kaya ang ibang tao na mas mataas ang posisyon sa inyo? Oo, pero syempre, hindi kami hinarap ni mayor. At ang sabi lang sa amin ng ibang tauhan niya, huwag na raw kami gumawa ng iba pang aksyon kung gusto namin makuha ng buo at maayos ang lahat ng naipon naming pera sa trabaho. So paano yan? Ibig sabihin,
Kailangan mo na talagang tanggapin na tuluyan ka ng mawawalan ng trabaho? Mukhang ganun na nga, mahal. Sorry ha. Alam ko nang pwede mangyari to pero hindi ko pinaghandaan kaagad. Ano ka ba, mahal? Wala kang kasalanan. Ginawa mo naman ang lahat para maging maayos ang trabaho mo. Sila lang talaga ang naging unfair sa inyo. Kaya wag na wag mong sisisihin ang sarili mo. Tsaka, sigurado naman ako na makakahanap ka rin kaagad ng trabaho. Kaya wag ka nang panghinaan ng loob. Salamat, mahal. Salamat talaga sa suporta at pag-unawa mo sa akin. Tayong mag-asawa lang naman ang palaging magbibigay ng pangunawa at suporta sa isa't isa. At kahit kailan, hindi ako mapapagod na gawin yun sa'yo. Papa Dudut, dahil medyo may edad na ako nang matanggal ako sa trabaho ay nahirapan akong makahanap ng bagong mapapasukan sa lugar namin. At kahit medyo malaki ang nakuha kong pera mula sa dati kong pinagtatrabahuhan, ay hindi yun tumagal ng mahigit 1 taon sa amin ang asawa ko at mga anak. Hanggang sa unti-unti na nga rin naming nagalaw ang sariling ipon namin ni Cleo na dapat ay para sa pag-aaral ng mga anak namin. Sinabi rin ni Cleo noon na gusto na niyang tumulong sa mga gastusin at susubukan din daw niya na maghanap ng trabaho, Papa Dudut. Kaya lang hindi ako pumayag dahil sa totoo lang ay medyo ma-pride din akong lalaki. Ayos lang naman sa akin kung magkakaroon ng trabaho ang asawa ko. Pero dapat ay mauna muna akong makahanap bago siya. Hindi ko hahayaang mangyari na habang nasa trabaho siya, ako naman ang nasa bahay lang at naghihintay sa kanyang pag-uwi kasama ang mga anak namin. Ayoko ng ganong klase ng setup, Papa Dudut. Ako ang lalaki. Kaya dapat ako ang nagbabanat ng buto at kumikita para sa buong pamilya ko. Nasaan na ba yung barangay clearance ko? Alam ko dito lang yung nilagay ni Cleo sa mga folder na to Dapat nandito lang talaga yun. Ayun, nandito na yata yun sa malaking sobre na to. Teka, ano to? Resume at application form ni Cleo papuntang Middle East? Mahal, aalis pala ako ngayon kasi may kailangan akong… Bakit hawak mo mga yan? Ako yata ang dapat na magtanong sa'yo, mahal. Bakit may mga ganitong klaseng papeles ka? Mahal, magpapaliwanag ako. Talagang dapat na magpaliwanag ka. Dahil hindi ko maintindihan kung bakit may mga ganitong resume at application form ka. Ano? Aalis ka? Iiwan mo kami ng mga anak mo? Hindi naman sa ganun. Anong hindi? Eto na nga Halos kumpleto na ang mga requirements mo para makaalis ka. Tapos hanggang ngayon, hindi mo pa rin sinasabi sa akin ng tungkol dito. Dahil alam ko naman na hindi ka papayag kapag pinaalam ko sa iyong plano ko. So ano na palang bagong plano mo? Aalis ka na lang na walang paalam? Nagigising na lang kami ng isang umaga ng mga anak natin na wala ka na sa tabi namin? At wala na rin ang mga gamit mo dito sa bahay? Ganun ba? Ganun ba, Cleo? Makinig ka kasi muna sa akin, Steve. Para sa atin din naman tong ginagawa ko. Lumalaki na ang mga anak natin, pati na mga gastusin dito sa bahay Pero wala pa rin akong trabaho hanggang ngayon. Pwede bang patapusin mo muna ako magsalita? Palagi kitang pinakikinggan sa gusto mong sabihin, kaya sana naman ako muna magsalita sa pagkakataon na to. Pakinggan mo naman muna ako. Alam ko na mali talaga na tinago ko to sa'yo. Steve, matagal ko nang sinasabi sa'yo na niyayaya ako ng ate ko na magtrabaho sa ibang bansa kung nasan siya ngayon. Pero ayaw mo akong pakinggan at palaging umiinit ang ulo mo sa tuwing pag-uusapan natin to. Hanggang sa eto na nga, kinailangan ni ate ng makakasama sa trabaho niya kasi umuwi ng Pilipinas yung dating kasama niya ron. Steve, ayokong sayangin ang pagkakataon na to. Maliit lang ang magagastos ko rito pero malaking pera ang babalik sa atin. Pero paano ako? Kami ng mga anak mo. Matitiis mo bang iwan kami dito? Kung yun ang paraan para kahit paano guminhawa ang buhay natin, gagawin ko yun. Marami pa tayong dapat bayaran at mga gastusin dito. Kasama ng bahay na to, kaya please, umayag ka na.
Saglit lang naman ako mawawala eh. Isa pa, para sa atin din naman lahat ng to. Para sa atin ang mga anak natin. Papadudot, aaminin ko na isa sa mga dahilan kung bakit naggalit ako noon kay Cleo dahil sa pagtatago niya ng tungkol sa pag-alis niya ay dahil natakot ako. Natakot ako na baka magaya kami sa mga mag-asawa na nasira ang relasyon dahil sa pagtatrabaho ng isa sa malayo. Natakot ako noon na baka makahanap ng ibang lalaki si Cleo sa ibang bansa at hindi na niya kami balikan pa ng mga anak niya. Hindi naman sa wala akong tiwala sa asawa ko. Pero mahirap pagkatiwalaan ng mga tao na makakasama niya sa ibang bansa. Paano kung makakita nga siya ng iba ng mas higit pa sa akin? Paano kung bigla na lang niyang tapusin ang relasyon naming dalawa habang nasa malayo siya? Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kapag nangyari ang lahat ng kinakatakutan ko. Pero ayoko din namang maging makasarili, Papa Dudut. Dahil kahit saang angulo ko tignan, may point ang lahat ng sinabi ni Cleo. Marami kaming gastusin at kailangang bayaran. Isa na nga po sa pinakamalaking binayaran namin ay ang hinuhulugan naming bahay at lupa na tinitirhan namin noon. Kaya kesa pare-pareho kaming maghirap at magutom ng pamilya ko, tinanggap ko na rin at pinayagan na makapagtrabaho sa abroad ang asawa ko, Papa Dudut. Papa Dudut, naging mabilis ang proseso ng pag-alis ni Cleo sa tulong na rin ng kapatid niyang nasa Middle East at sa pinagtatrabahuhan nito. Caregiver kasi ang magiging trabaho niya at dati na rin siyang nagtrabaho sa ospital bago kami magpakasal. Kaya naman wala pang isang buwan ay nakaalis na siya ng Pilipinas. Naging usapan din naming dalawa na hindi na muna ako maghahanap ng trabaho dahil walang ibang makakasamang mga anak namin sa bahay. Papa Dudut, mabigat na pagsang-ayon ng bagay na yon para sa akin dahil hindi talaga ako sanay nang nasa bahay lamang ako. Ni hindi ko nga alam kung paano magluto at maglaba dahil lahat ng yon ay si Cleo ang gumagawa. Mahirap pala talagang pagsabay-sabayin ang mga gawaing bahay at ang pag-aalaga sa mga bata, Papa Dudut. At hindi ko ma-imagine noon na kinakaya yung gawin lahat ng asawa ko nang walang tulong mula sa akin. At kahit kailan din ng mga panahon na yon ay hindi ako nakarinig ng kahit na anong reklamo mula sa kanya. Papa Dudut, kung naging madali ang proseso ng pag-alis niya, ay hindi naman ang proseso ng pagtanggap namin ng mga anak ko na malalayo na si Cleo sa amin. Hindi pala kasi ganong kadali ang lahat, Papa Dudut. Sobrang hirap ng tinatawag nilang long distance relationship. May mga oras at araw lang kung kailan kami pwedeng magkatawagan. Tapos limitado lamang ang oras dahil medyo mahigpit ang mga amo nila ng kapatid niya. Kaya hindi ko talaga maiwasan na mami siya ng sobra, Papa Dudut. Lalo na at may pangangailangan ako bilang isang lalaki. Pero syempre kinaya ko naman ang lahat dahil wala akong ibang pagpipilian. At kinaya naming lampasan ang unang taon ng aming long distance relationship. Good morning, mahal! Sorry, ngayon lang ulit ako nakapag-video call sa'yo. Ayos lang. Alam ko naman na mahigpit ang mga amo mo dyan sa trabaho ninyo, kaya naiintindihan ko yun. Ay, sinabi mo pa. Mabuti na lang talaga at kasama ko dito si ate, kung hindi, mas lalo akong ma-homesick at mahihirapan dito. Ikaw, mahal, kumusta kayo dyan ng mga bata? Maayos naman kami dito. Hindi ko nga lang sila magising para makausap mo ngayon dahil medyo maaga pa eh. Alam mo na, Sabado ngayon kaya gusto ko sana na makatulog sila ng mahaba-habang oras. Ang bait naman ng asawa ko. Ini-spoil ang mga anak namin. Anyway, mahal, ngayon nga pala darating yung kumare natin na ninang ni Sheena. Si Carla, yung pinsan ko na galing Mindoro. Naayos mo na ba yung isang kwarto natin dyan sa bahay na uupahan niya? Ngayon na nga pala yun, no? Pero huwag ka mag-alala. Naayos ko na nung isang araw pa.
Wala rin problema sa tatlong anak natin kung magsasama-sama muna sila sa isang kwarto. Lalo na at bumili ako ng bagong kotse nila. Naku, mabuti naman kung ganun. Mas malaki ang matitipid natin ngayon dahil makakatulong din yung ibabayad ni Carla na pang-upa dyan sa kwarto na tutuluyan niya sa bahay natin. Tao po? Steve? Mahal, may kumakatok sa pinto. Tao po? Pagbubuksan ko lang ha. Sige mahal, ibababa ko na rin tong tawag kasi may gagawin pa ako dito. I love you! I love you too. Bye. Sino kaya itong bisita namin? Ang aga-aga naman. Steve? Mare? Steve, ikaw nga! Kamusta ka na? Ikaw na ba yan? Oo, ako nga to. Bakit parang gulat na gulat ka? Sa bagay, 6 na taon na rin ang nakalipas mula nung huli tayong magkita. Saka, ano ka ba? Carla na lang ang itawag mo sa akin, wag na yung mari-mari na yan. Sige, grabe ang laki ng pinagbago mo ah. Salamat. Sana mas gumanda ako sa paningin mo. Pero baka naman pwedeng papasukin mo muna ako sa loob dahil medyo mainit na dito sa labas. Ay, oo, sige. Liga, pasok ka na. Salamat, Steve. Papadudot, hindi ko alam kung bakit gano'n na lamang ang naging reaksyon ko nang mapagbuksan ko ng pintuan ng kumare namin ni Cleo na si Carla. Pinsang buo siya ni Cleo at ninang ng panganay na anak naming si Sheena. Siguro kaya gano'n na lamang din ang naging reaksyon ko ay dahil noong huling beses na nagkita kami ay sa kasal pa nga namin ang asawa ko. Bagong panganak lang si Carla noon kaya medyo may katabaan talaga siya ng panahon na yon. Pero nang makita ko siya sa labas ng bahay namin ay ibang-iba na ang kanyang itsura. Magkalapit lamang ang aming edad pero para bang mas bumata siyang tignan. Pumayat siya pero hindi yung sobra. Katamtaman lamang kaya mas naging kapansin-pansin ang magandang hubog ng kanyang bewang at malusog na hinaharap. Napaisip pa ako noon kung paano ba nagawang iwan si Carla ng dati niyang asawa at sumama sa ibang babae. O baka naman nang maghiwalay silang dalawa ay saka nagpaganda at nagpaseksi ang kumare ko. Noong magkausap kami ni Cleo noon sa video call tungkol kay Carla ay naikwento ng asawa ko. Nakakahiwalay lang pala ni Carla sa asawa niya. Kaya mag-isa nang binubuhay ni Carla ang anak niyang nasa probinsya. Hanggang sa nakakuha nga siya ng magandang trabaho dito sa Maynila at si Cleo naman ang nag-offer na upahan na lamang ni Carla ang bakanting kwarto sa bahay namin. Malaking tulong din kasi ang pera na yon sa paghuhulog namin ng tinitirhan naming bahay noon. Isa pa ay malapit lang din ang bahay namin sa pinagtatrabahuhan ni Carla. Tama na siguro tong 5 itlog para sa aming 5 na nandito sa bahay. Hindi naman siguro malakas kumain tong si Carla. Good morning, Steve. Good morning din. Tamang-tama dahil nakahain ng pagkain sa almusal natin. Bakit bigla ka na lang nauutal dyan? Hindi ka pa makatingin sa akin ng diretsyo. Sorry, nagulat lang ako kasi Kasi nakatapis lang ako ng tuwalya. Pasensya ka na ha. Ganito kasi talaga ako sa umaga. Lalabas ng kwarto ng nakatapis lang para pagkatapos magkape, diretso nang maligo sa banyo. Ito ba yung kape na para sa akin? Oo. Ang sarap nitong kape mo ha. Sakto lang ang tapang at tamis. Salamat. Ganyan din kasi ang timpla na kape sa akin ni Cleo. Mabuti nga at nakuha ko rin ng lasa. Kasi nung unang beses na magtimpla ako ng kape, sobrang pait. Kahit ako, hindi ko mainom eh. Naku, kahit naman siguro maalat pa tong tinimpla mo na kape, iinumin ko pa rin. Mahilig kaya ako sa mga weird na lasa. Talaga? Hindi na ikwento sa akin ni Cleo yun ah. Hindi niya kasi alam yung tungkol doon, pero marami akong alam tungkol sa kanya. Actually, tungkol sa inyong dalawa. Ano naman ang alam mo na tungkol sa aming dalawa?
Kagaya ng pagdating sa romansa, sa inyong dalawa daw, ikaw ang mas madalas mangalabit sa kanya. Uy, hindi totoo yan ha? Sinabi ba talaga ni Cleo tungkol sa bagay na yan? Oo nga, madalas kasi kaming mag-usap sa text o tawag nung nandito pa siya sa bahay nyo. At sa aming dalawa, siya talaga yung mahilig magkwento. So, totoo ba yung kwento niya? Siguro. Anong siguro? Oo, hindi lang naman ang sagot sa tanong ko. Oo na. Sige na, ako na ang mahilig talagang mga labit at mangulit sa gabi kay Cleo. Pero normal naman siguro yun dahil ako yung lalaki. Normal sa lalaki yun. Sus, hindi rin no, dahil sa aming dalawa ng dati kong asawa. Ako kaya yung mas mahilig mga labit sa kanya. Talaga? Oo, siya pa nga ang palaging sumusuko sa aming dalawa. Alam mo, mabuti pa siguro na gisingin ko na ang mga anak ko. Mahirap na kasi baka malate pa sila sa eskwelahan nila. Oo nga, gisingin mo na sila para makapag-almusal na sila. Mauna na rin ako sa kanilang maligo dahil maaga rin ang pasok ko ngayon sa trabaho. Salamat nga pala dito sa masarap mong kape. Maliligo muna ako at parang medyo nag-init na kagad ako nang dahil sa kape na tinimpla mo. Papa Dudut, wala naman akong naging problema mula nang tumira si Carla sa bahay namin. Bukod kasi sa ibinabayad niyang upa sa kwartong ginagamit niya, ay nag-uuwi din siya ng mga pagkain galing grocery sa bahay. Alam niya raw na hindi ko tatanggapin ang iaabot niyang dagdag na pera na panggastos. Kaya mga pagkain na lamang daw ang mga bibilhin at iuuwi niya sa tuwing araw ng sweldo niya. Maganda rin daw kasi ang kita niya sa pinagtatrabahuhan niyang kumpanya. At dahil maliit lang ang singil namin sa kanya, para sa upa ay hindi daw mabigat sa kanya ang mag-share ng para sa pagkain. Mabait din siya sa mga anak ko at talaga namang malapit din ang mga ito sa kanya. Kaya lang Papa Dudut, hindi ako sigurado kung tama ba ang dating sa akin ng mga pasaring at sinasabi ni Carla sa tuwing kaming dalawa lang ang magkausap o magkasama sa bahay. Parang palaging may ibig sabihin ng mga salitang binibitawan niya ng pabiro. At aaminin ko na noong mga araw na yon ay attracted na talaga ako sa kanya. Sa totoo lang kasi ay mas malakas ang dating niya kesa sa asawa kong si Cleo. Alam ko na masama ang ipagkumpara ang dalawang tao pero pagdating talaga sa katawan at itsura ay masasabi ko na napag-iwan na si Cleo. Kung dati ay balingkinita ng kanyang katawan, nawala na ang magandang hubog noon at napalitan ng 3 patong na bilbil. Pati na ang mga braso at binti niya ay pumuputok na rin halos sa taba. Hindi na nga rin siya nagsusuklay noon kapag magkasama kami sa bahay. Ganon pa man ay masasabi ko na maganda pa rin ang kanyang mukha. Kahit tumaba siya at medyo napabayaan ang kanyang sarili. Pero iba kasi talaga si Carla, Papa Dudut. Hindi lang siya gumanda kung hindi sumeksi pa talaga. Hindi halata ang wrinkles sa kanyang mukha, hindi kagaya ng asawa ko. At hindi rin kababakasan ng bilbil ang kanyang katawan sa tuwing nakasuot siya ng leggings at medyo fitted na sando sa bahay. Papa Dudut, alam ko na mali talaga ang kung ano man itong atraksyon na nararamdaman ko para kay Carla. Pero hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Pero hanggang pasimpleng tingin lang naman ang ginagawa ko sa kanya. Noon kapag nag-e-exercise siya sa loob ng bahay namin, ay mga nakaw na sulyap lang dahil ayokong mahalata niya na medyo naaakit niya talaga ako sa mga ginagawa niya. Papa Dudut, naging maayos naman ang lahat sa unang taon ng pagtira ni Carla sa bahay namin. Mabuti naman kasi siyang makisama sa akin at sa mga anak ko. Hindi rin siya nahuhuli sa bayad sa upa at naging madalas pa ang pag-uwi niya ng mga pagkain sa bahay. Kapag wala rin siyang pasok sa trabaho ay siya ang nagpipresenta na magluto ng mga kakainin namin. Papa Dudut, nagpapasalamat pa nga ako noon at may isang Carla ako na nakakasama sa bahay.
Kahit paano kasi ay may tumatayong nanay-nanayan sa bahay at pabor ito para sa mga anak kong puro babae. Lalo na sa panganay kong si Sheena na noon ay malapit ng mag-10 taong gulang. Alam ko naman kasi na kailangan pa rin ng nanay ng mga anak ko habang lumalaki sila. At dahil kay Carla ay pansamantalang napapawi ang pangungulila nila sa pagkakaroon ng isang nanay. Ganon pa man, Papa Dudut, ay hindi naman napawi ang pangungulila ko sa asawa ko. Lalo na nang malaman ko na nag-extend ng 1 taon ng kontrata ni Cleo sa Middle East. Nalaman ko yon nang minsang tumawag siya sa akin para sabihin ang tungkol sa bagay na yon. Dinoble daw kasi ng kanilang amo ang sweldo niya para lamang pumayag siya at nanghihinayang daw siya sa kikitain niya. Nangako naman siya, Papa Dudut, na 1 taon na lamang daw talaga at uuwi na siya ng Pilipinas. Sobrang sama ng loob ko noon, Papa Dudut. Ang dating kasi sa akin ng ginawa niya ay parang hindi niya man lang ako nami-miss. Na parang ayos lang sa kanya kahit matagal kaming magkalayo. Kaya nga kesa awayin ko pa siya sa video call na yon ay binabaan ko na lamang siya ng tawag. Sinubukan niya pa akong kontakin sa cellphone ko pero hindi ko na rin sinagot pa. Ayoko na muna kasi siyang kausapin noon dahil alam ko na lalaki lamang ang away sa pagitan naming dalawa. O Steve, bakit ka naman nagsosolo ng inom dyan? Ikaw pala yan, Carla. Akala ko nagising ang isa sa mga anak ko eh. Kanina pa sila tulog. Doon kasi ako galing sa kwarto nila. Yun kasing bunso mo, nagpapa-baby. At gusto na basahan ko muna siya ng kwento hanggang sa makatulog siya. Ayun, tatlo-tatlo silang nakikinig sa akin hanggang sa makatulog na nga sila. Talaga? Salamat ha. Para sa mga ginagawa mo sa anak namin ni Cleo. Ikaw na nga ang nangungupahan dito sa amin at palagi kang may dalang pasalubong para sa mga bata. Tapos ayan, nagpapakananay ka pa sa kanila. Wala yun. Gusto ko rin naman tong ginagawa ko sa mga bata. Paraan ko na rin kasi to para hindi ko masyadong mamiss ang mga anak ko na nasa probinsya. Mabalik ako sa tanong ko. Bakit nga pala nagsosolo ka dito ng inom? Medyo nagkatampuan kasi kami ng pinsan mo eh. Nag-extend kasi siya ng 1 pang taon na kontrata dun sa trabaho niya. Ang usapan namin, 2 taon lang siya malalayo sa amin ng mga anak niya. Alam ko naman na medyo maliit pa lang naiipon namin mula na magtrabaho siya sa Middle East. Pero ayoko na kasi sanang mas tumagal pa ang paglayo niya sa amin eh. Ano ba kasi ang dahilan at ayaw mo talaga na umalis siya? Bago kasi umalis si Cleo, nakwento niya sa akin na pinagtalunan niyo din daw ang desisyon niya na magtrabaho abroad. Malaki naman ang kita doon kumpara dito. Kaya siguro mas okay na kung hayaan mo na lang siya na mag-extend pa siya ng 1 taon. Mabilis lang naman ang panahon. Hindi mo kasi naiintindihan eh. Pareho kayo ni Cleo. Bukod sa takot na nararamdaman ko na baka maagaw siya sa akin ng iba, may pangangailangan din naman ako bilang asawa niya. Hindi niya naisip yun eh. Oh, bakit mo ko tinatawanan? Seryoso ako sa mga sinasabi ko. Paano? Parehas tayo ng problema. Kaya nga alam mo, naisip ko, bakit kaya hindi natin pagsaluhan ang problema na to? Alam ko naman kung ano ang tinutukoy mo eh. Sandali lang, Carla. Huwag kang masyadong dumikit sa akin kasi baka makita tayo ng mga bata eh. Tulog na nga sila, kaya huwag ka nang mag-alala. Carla, sandali lang. Malito eh. Itigil mo nga paghalik mo sa akin. Walang mali dito, kaya pagbigyan mo na ako. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ito makakarating sa pinsan ko. Kaya enjoy na lang natin ang pagkakataon na to. Papadudod sa maniwala kayo at sa hindi ay sinubukan kong pigilan ang mainit na eksenang pwedeng mamagitan sa amin noon ni Carla. Paulit-ulit kong sinisigaw sa isipan ko na mahal ko si Cleo
at ang pamilya ko kaya ayokong magkasala sa asawa ko. Na hindi po pwedeng masira ang pamilya ko kaya kailangan kong pigilan si Carla sa ginagawa niya. Pero dahil nakailang bote na rin ako ng alak noon at aaminin ko na medyo sabik rin talaga ako sa bagay na yon, ay hindi ko na napigilan pa si Carla at ang sarili ko. Papadudod sumagot na ako sa mga halik sa kanyang hanggang sa sumama na nga ako sa ginawa niyang paghila sa akin papunta sa kanyang kwarto. At doon ay pinagsaluhan namin ang isang mainit at masarap na kasalanan. At aaminin ko na sobrang nag-enjoy talaga ako noon, Papadudot. Dahil na rin sa husay ni Carla pagdating doon. At pagkatapos nga namin sabay na mailabas ni Carla ang init mula sa aming katawan, ay isang pangako rin ang binitawan ko sa sarili ko na hindi na ako uulit pa sa makamundong kasalanang yon. Muli rin naman kaming nagkaayos kaagad ni Cleo nang tumawag siya kinabukasan. Wala na rin naman ako magagawa pa kung gusto niya talagang mag-extend ng 1 taon pa sa kanyang trabaho. Nakapirma na siya ng kontrata at hindi na yon pwedeng bawiin o baguhin pa. Kaya naman sinabi ko na sa kanya na maghihintay na lang ulit ako at ang mga anak namin ng 1 pang taon para makasama namin siya sa bahay. Ayos na ang lasa nitong fried rice ko. Sigurado magugustuhan to ng mga bata. Uy! Good Carla! morning. Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Saka nasa na ang good morning kiss ko? Huwag ka mag-alala, hindi ako bad breath sa umaga. Sandali nga. Bumitiw ka muna sa pagkakapulupot mo sa bato ko. Oh, bakit? Hindi ba gusto mo na nilalaro tong batok mo? Ang lakas kaya ng kiliti mo dito. Oo nga, kaya lang. Baka kasi magising na ang mga anak ko at makita nila tayo. Hindi pa sila magigising dahil masyado pang maaga. Kaya nga lumabas kagad ako ng kwarto ko Alam mo na, para makapagpainit tayo pareho bago mag-almusal. Papa? Ninang Carla? Sheena, anak? Gising ka na pala. Kanina ka pa ba dyan sa may tabi ng lamesa? Hindi naman po masyado. Pero Papa, ano pong ginagawa ni Ninang sa inyo? Wala. Ano lang, may tinitingnan lang siya sa leeg ko. Oo, tama. May tiningnan lang ang ninang mo sa leeg ko kasi namumula to kanina Mabuti pa, umupo ka na dyan at dadalhin ko na dyan sa lamesa ang pagkain para sa almusal ninyo. Gigisingin ko na lang po muna ang mga kapatid ko. Sige anak. Carla, ano ba? Itigil mo na nga yung pangarap mo sa akin. Halos makita na nga tayo ng anak ko. Yun nga ang exciting, yung nagtatago tayong dalawa. Tsaka saglit lang naman to, promise. Ganito na lang. Tanghali naman ang pasok mo, hindi ba? Ituloy na lang natin ito mamaya pag alis ng mga bata. Para hindi tayo nagmamadali. Tawak natin ang oras natin. Mabuti pa, sumabay ka na lang muna sa kanila mag-almusal. Halika na. Papadudot na guilty talaga ako nang muntika nang makita ng panganay ko ang kalaswaan na ginagawa namin ng ninang niya. Nagilty ako pero natalo pa rin ako ng init at bumigay sa ginagawang panunukso sa akin ni Carla. Iba kasi talaga siya. Magpainit at magbigay ng ligaya. Mahirap iwasan at tanggihan. Yung tipo na parang ako pa ang magsisisi kapag tinanggihan ko ang ginawa niya sa akin. Kaya sinabi ko na lamang na maging mas maingat sana kami ni Carla sa ginagawa naming kaharutan dahil ayoko rin na makita yon ng mga anak ko at magsumbong sa asawa ko.
Naiintindihan naman daw ni Carla ang sitwasyon dahil ayaw niya rin daw na masira ang samahan nila ni Cleo bilang malapit na magpinsan. Ginawa niya lang daw yon dahil kagaya ko ay may pangangailangan din daw siya na matagal nang hinahanap ng kanyang katawan. Kaya naman papadudot naging malinaw po sa aming dalawang lahat. Wala kaming relasyon. At tanging ang paglabas lamang ng init ng aming katawan ang pakay namin sa isa't isa. At ng mga oras na yon ay sigurado ako sa aking sarili na isang babae pa rin ang tanging nilalaman ng puso ko. Si Cleo lang at wala ng iba pa. Kaya hindi pwedeng malaman ni Cleo noon ang kung ano man ang ginagawa namin ni Carla habang natutulog ang mga anak ko sa kanilang kwarto. Papadudot may oras noon na muli akong nangako sa sarili ko. Naiiwasan ko na ang makamundong kasalanan na pinagsasaluhan namin ni Carla. Na hindi ko na i-entertain pa ang panunukso niya sa akin. Natatakot kasi talaga ako na makarating kay Cleo ang lahat at masira ang pamilya namin. Yon ang ayoko talagang mangyari. Ang mawala siya sa akin at ang mga anak namin. Pero papadudod sadyang mahirap talagang iwasan ang ginagawa ni Carla. Lalo na at nasa iisang bahay lamang kami. Madalas tuloy ay nakikita na kami ng ibang anak ko pero kaagad ko namang pinapahinto si Carla sa kung ano man ang ginagawa niya sa akin na kalaswaan. Mabilis din akong gumagawa ng dahilan sa mga anak ko at kaagad silang pinapapasok sa kwarto nila. Kapag nakakausap nila si Cleo sa video call ay wala namang kahit na anong binabanggit ng mga bata tungkol sa nakikita nila sa amin ni Carla na labis ko namang pinagpapasalamat. Kaya mas dumalas pa ang ginagawa naming kasalanan ni Carla. Hanggang sa gawin na rin namin yon sa mismong kwarto namin ng asawa ko at sa ibabaw pa ng kama namin ni Cleo. Nakaka-guilty pero masarap yung sarap na pakiramdam na pinapanalangin ko na sana ay wala ng katapusan. Muli naman akong nangako noon papadudot na oras na umuwi na si Cleo ay tuluyang ko na talagang tatapusin kung ano man ang namamagitan sa amin ni Carla. Steve, mamaya mo natapusin yung pagliligpit mo. Halika muna sa kwarto at magpasarap muna tayong dalawa. Carla, mamaya ka na nga rin mangulit. Nakita mo na nga na ang dami ko pang kailangang ligpitin dito sa lababo. Pagkatapos ko dito, maglalaba pa ako at maglilinis pa ng bahay. Eto naman, napaka-KJ. Mamaya mo na nga gawin yung mga yan. Halika muna sa kwarto. Minsan na nga lang ako mawalan ng pasok sa trabaho habang nasa eskwelahan ng mga bata. Kaya sulitin na natin ang oras na to. Halika na. Alam ko naman na na-miss mo rin ang mga halik ko na to. Carla, mamaya na nga. Busy pa talaga ako dito sa ginagawa ko. Ako na nga lang muna trabahuin mo, mamaya na yan. Ipapasok ko na ang kamay ko sa shorts mo, ha? Uy! Mahal! Nandiyan ka ba sa... Cleo? Kailan ka pa nakauwi? Mga walang niya kayo! Mga hayop! Ikaw! Kailan mo pa ako ginagago? Kailan niya pa ako winawalang niya ng babaeng yan? Napakawalang niya mong babae ka! Pinagkatiwala kita tapos ganito gagawin mo sa akin! Hayop ka! Nasasaktan ako! Masasaktan ka talaga sa akin dahil kakalbuhin kitang babae ka! Losyang ka! Losyang pala ha? Walang iya ka talaga? Kaya pinagpalit ka ng asawa mo dahil dyan sa ugali at itsura mo! Tingnan mo nga yung sarili mo! Ikumpara mo yung lumba-lumba mong katawan sa sexy kong katawan! Kung magiging ganyan lang din ang itsura at ugali ko kagaya ng sayo, haliparot ka! Hindi ko nagugustuhin yan! Dahil nakakadiri ka!
Mahal! Mahal, tama na yan! Huwag mo akong mahawak-hawakan, Steve! At mas lalong huwag mo akong matawag-tawag na mahal! Gago ka! Nandidiri ako sa'yo! Ang bababoy niya! Sige! Magsama kayo na makating ahas na yan! Babalik ako at kukunin ko ang mga anak ko! Napakagago niyong dalawa, mga hayop! Kakarmahin kayo! Lumbalumba! Tapacho yung baboy na biyana! Cleo, sandali! Mag-usap muna tayo! Steve, hayaan mo na siya. Nandito naman ako eh. Hayaan mo na siyang umalis ng bahay na to. Carla, pwede ba? Bitiwan mo nga ako! Ako na lang ang piliin mo. Huwag mo lang sundan yung losyang mong asawa na mataba. Ano ba sinasabi mo? Alam mo naman na sa umpisa pa lang, wala akong kahit anong nararamdaman para sa'yo, hindi ba? Kailangan kita. Mahal na kita, Steve. Pero hindi nga kita mahal. At wala akong kahit na anong espesyal na nararamdaman para sa'yo. Dapat alam mo yun sa umpisa pa lang. Dahil pinag-usapan na natin na magtitikiman lang tayong dalawa. Na ibibigay lang natin sa isa't isa pangangailangan ng katawan natin. Yun lang, Carla. Hanggang dun lang tayo. Hanggang dun lang ang usapan nating dalawa. At dapat malinaw yun sa'yo. Papa Dudut, hindi kaagad bumitaw si Carla sa pagkakahawak niya sa braso ko. Habang pilit na nakikiusap na siya na lang ang piliin at mahalin ko. Noong una ay medyo nagulat pa ako nang sabihin niyang may nararamdaman na siya para sa akin. Dahil ang buong akala ko ay pareho kami ng pagkakaintindi na walang kahit na anumang pwedeng ma-involve na feeling sa ginagawa namin. Na puro pagpapasarap lang ang pakay namin sa isa't isa. Kaya nga paulit-ulit ko siyang sinasabihan na mag-ingat kami sa kalokohan na ginagawa naming dalawa. Pero wala pala talagang mabahong lihim na hindi nabubunyag. Hindi ko na rin kaagad nasundan pa noon si Cleo dahil nakasakay na siya ng tricycle, dala ang maleta niya, Papa Dudut. Wala akong ideya na uuwi siya noon sa bahay namin. Kaya sobrang laki ng naging pagsisisi ko nang maabutan niya kami sa ganong eksena ni Carla. Yon talaga ang pinakakinakatakutan ko na mangyari sa lahat. Ang makita ni Cleo ang kalokohan na ginagawa namin ng kumare niya. Papadudot na lamang ko din noon mula sa isang kaibigan na sinundo ni Cleo ang mga anak namin mula sa eskwelahan at umuwi sila sa bahay ng nanay niya. Napaaga pala ang tapos ng kontrata niya sa Middle East at plano niya sanang sorpresahin ako at ang mga anak namin. Pero siya pala ang mas masosorpresa sa madadatnan niya sa bahay. Nang makita niya kaming nagyayapusan ng pinsan niyang si Carla. Nangangatog ang mga tuhod ko noon dahil sa matinding kaba na nararamdaman ko habang bumabiyahe ako para puntahan siya at ang mga anak namin. Mas lalo akong kinakabahan, Papa Dudut, sa tuwing iisipin ko na anumang oras noon ay baka makwento ng mga anak ko ang nakikita nilang kalaswaan na ginagawa namin ni Carla. Na baka kapag nalaman na niya ang lahat ay mas lalo niya akong hindi na mapatawad. Papa, kayo po pala. Sheena, anak? Nandyan ba ang mama mo? Kakausapin ko lang siya. Pakitawag mo naman siya. Opo, nandito po siya pero galit na galit po siya sa inyo, Papa. Anak, sorry ah. Sorry sa naging kasalanan ko sa inyo. Papa, bakit po kayo umiiyak? Anong ginagawa mo rito? Bitiwan mo ang anak ko, wag mo siyang yakapin. Ang kapal din naman talaga ng mukha mo na sumunod pa dito. Sheena, pumasok ka sa loob. Doon kayo sa kwarto ng kapatid mo. Pero Mama… Sabi na pumasok ka na sa loob! Huwag na matigas ang ulo mo! Sige po. Cleo, please. Pumunta ako dito para magpaliwanag. Painggan mo muna ako. Ano pa bang kailangan mong sabihin at ipaliwanag? Yung lahat ng kababuyan at katarantaduhan na ginawa ninyo ni Carla? Cleo, I'm sorry. Sorry para saan? Steve, pinagkatiwalaan kita. Pinagkatiwalaan ko kayong dalawa. Ako na nga yun nagpapakahirap magtrabaho sa abroad tapos ano?
Ito pa igaganti mo sa akin? Inaamin ko naman eh. Naging mahina talaga ako dahil lalaki ako. At alam mo na bilang isang lalaki, meron akong pangangailangan. Lechang pangangailangan yan! Sa tingin mo ba ako hindi nangailangan? Tao lang din ako. Pero ang kaibahan natin, tiniis ko lahat. Kasi iniisip ko kayo ng mga anak natin. Ang gago mo, Steve! Sa maniwala ka at sa hindi, si Carla ang lumapit sa akin. Pinilit ko naman siyang iwasan eh. Kaya lang Nangati ka rin. Idadahilan mo pa talaga na siya ang lumapit-lapit sa'yo? Ang sabihin mo, pareho lang kayong Makati ng Carla na yon. Ang kapal din naman talaga ng mukha niyong dalawa. Ang bababoy niyo. Wala kayong pakialam kahit nakikita ng mga batang ginagawa niyong dalawa. hindi totoo yan. Anong hindi? Palalabasin mo pa na sinungaling ang mga anak natin? Lalo na si Sheena na ilang beses kayong nakita na nagkukulong sa kwarto natin. Sa kwarto pa talaga nating mag-asawa. Anong klaseng mga tao kayo? Pinapakita niyo talaga ang mga kababuhay niyo sa mga bata, Steve! 3 ang anak natin! 3 babae! Cleo, sorry. Sorry talaga. Patawarin mo ako. Alam ko naman na nagkasala ako eh. Gagawin kong lahat para mapatawad mo ako. Magbabago na ako. Hindi ko na uulitin yun. Please, Cleo. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa buhay ko kapag nawala kayo sa akin ng mga anak natin. Dapat inisip mo yan bago ka gumawa ng kalokohan. Dahil ako, wala akong ibang ginawa at inisip noon kundi ang mapabuti ang buhay ng pamilya natin. Alam ko naman na ayaw mong umalis ako at magtrabaho sa malayo. Pero para sa atin din naman to, Steve. Para sa mga anak natin. Tiniis ko lahat ng pagpapahirap sa akin sa trabaho. Tapos makikita ko, nagpapakasarap ka lang pala sa ibang babae. Sorry din, Steve, pero hindi na kita mapapatawad pa. Hindi na kailanman. Kaya wag mo na sasayangin ang oras mo na bumalik-balik pa rito dahil hindi na kami babalik ng mga anak mo sa bahay na yon na paulit-ulit din ang binaboy ni Carla! Papadudot kahit na ilang beses pa akong lumuhod at magmakaawa kay Cleo ng araw na yon, ay hindi niya tinanggap ang paghingi ko ng tawad. Bumalik-balik ako sa bahay nila pero hindi niya na ako hinarap pa. Tanging ang nanay na lamang niya ang nakipag-usap sa akin para sabihin na ayaw na akong makita pa ni Cleo. Dahil sa sama ng loob ko noon, papadudot, ay nagpakalunod ako sa alak bago muling bumalik sa kanila. Sumigaw ako ng sumigaw, umiyak at nagwala sa labas ng bahay nila habang nakikiusap na sana ay harapin ako ng asawa ko. Lumabas noon si Cleo pero pilit lang akong pinagtabuyan. Hanggang sa ipabarangay na ako ng mga kapitbahay nila dahil daw sa ingay na ginagawa ko sa lugar nila. Nang bumalik ako sa bahay namin ay naabutan ko noon si Carla at naghihintay sa akin. Siya naman ang pilit kong pinapaalis sa bahay at buhay ko. Itinatako sa isipan ko na kailanman ay hindi darating ang araw na pipiliin ko siya dahil si Cleo lamang ang mahal ko at ang mga anak namin. Sinabi ni Carla noon na pwede naman daw siyang maghintay na mahalin ko rin siya. Pero dumating po ako sa punto na sobrang galit ko sa kanya at sa sarili ko ay napagbuhatan ko na siya ng kamay. Dahil na rin sa pangungulit niya. Doon ay parang nagising siya at galit na sinabi sa akin na bagay lamang daw ang ginawang pag-iwan sa akin ng asawa ko. Dahil wala daw talaga akong kwentang lalaki at walang isang salita. Kinuha na niya ang lahat ng mga gamit niya at umalis na siya ng bahay. Mula noon ay wala na akong kahit na ano pang narinig na tungkol sa kanya. Sobra-sobra po ang pagsisisi ko noon, papadudot, para sa naging katangahan at karupukan ko. Sinayang ko ang magandang relasyon namin ng asawa ko pati na ang mga pangarap namin para sa pamilya ko.
Inisip ko noon na sana ay nagpakatatag ako at umiwas sa lahat ng tukso. Dapat ay iningatan ko ang tiwalang ibinigay niya sa akin. Dahil yun na lamang naman ang pwede kong isukli sa lahat ng pagtatrabaho, pagsusumikap at pagsasakripisyo ni Cleo para sa amin ng mga anak namin. Yun lang ang pwede kong ibigay sa kanya sa oras na bumalik siya noon pagkatapos ng ilang taon na pagtatrabaho niya sa malayo. Pero ganun po talaga siguro ang buhay, Papa Dudut. May mga bagay tayo na nagagawa na sobra-sobra nating pinagsisisihan. Lalo na kung hindi na tayo nabigyan pa ng pangalawang pagkakataon. Papa Dudut, ngayon po ay 2 taon na kaming magkahiwalay ng asawa ko. Hindi man sa papel pero hindi niya na po ako itinuring pa na asawa niya. Labag man sa loob ay pumayag na rin ako na ibenta ang bahay na malapit na sana naming matapos na hulugan. Pati na rin ang ilang mga gamit doon. Pinaghatian namin ang pera ng lahat ng pinagbentahan at nagkasundo na rin na hindi na kami muli pang magsasama bilang mag-asawa. Kaya naman dumadalaw-dalaw na lang ako sa mga anak ko para makita sila. Nakikitira na lamang ako ngayon sa isang kamag-anak at pumapasada ng tricycle para magkaroon ng sariling pera. Papa Dudut, aaminin ko na minsan ding pumasok sa isipan ko noon na tapusin na lamang ang buhay ko dahil sa mga nangyari sa akin. Pero mas malaki po ang takot ko sa pwedeng maging parusa sa akin ng Diyos kung sakali mang gawin ko yon. Kaya ngayon ay nagpapakatatag na lamang ako. At hindi man para kay Cleo dahil mukha talagang wala ng pag-asa na mapatawad niya ako. Yun ay para na lamang sa mga anak naming 2. Pilit pa rin akong lumalaban sa buhay, Papa Dudut. Lalaban ako hanggang meron akong 3 anak na kinakapitan at pinagkukunan ng lakas ng loob para mabuhay. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat, ang inyong forever ka-barangay at kapuso, Steve. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi makapipili ang puso kung kanino ito titibok. Mas lalong hindi kayang piliin ng puso kung sino ang hindi nito dapat na ibigin. Ikaw, kaya mo bang turuan ang puso mong magmahal ng isang taong sa tingin mo ay dapat para sa'yo? Kung meron mang isang katotohanan na laging naipamumukha sa atin, yon ay yung hindi natin kailanman pwedeng turuan ng ating puso. Hindi natin ito pwedeng diktahan na magmahal ng isang tao na sa tingin natin ay dapat nating mahalin. Hindi natin ito pwedeng turuang limutin ng isang taong hindi pala para sa atin. Ito ang katotohanan. Isang katotohanan na pilit pa rin nating kinakalaban kahit alam nating patuloy lang tayong matatalo. Ang ating kwento ngayong araw ay kwentong pinadala ni Paulo, isang lalaking sumubok na piliing wag mahalin ang taong hindi para sa kanya. Isang lalaking sumubok kalabanin ang nararamdaman dahil alam niyang hindi dapat. Magwagi nga kaya siya o baka mas lalo lang itong matalo sa katotohanan na hindi nga natin pwedeng turuan ng puso. Dahil oras na gawin natin ito, mas lalo itong nagiging porsigidong piliin at gawin ang gusto nitong mangyari. Handa ka na bang makarelate sa kanya? Minsan ba sinabihan mo na ang puso mong huwag magmahal ng taong hindi dapat? Ano ang naging sagot sa'yo? Nanalo ka ba o ang puso mo? Si Paulo kaya, sino ang nanalo sa kanyang kwento? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories.
Dear Papa Dudut, hindi naman masama ang magmahal. Minsan mali lang talaga ang napipili nating mahalin. Magandang araw po sa iyo Papa Dudut, ako nga pala si Paolo. Kasalukuyan ay nasa edad na 25 na. Gusto kong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Ang kwento ko ay kwento kung paano ako umibig sa hipag ko. Siya si Malaya, mahal ko siya. Kaya ba akong pagbigyan ng Diyos na mapa sa akin siya? 10 taong gulang pa lang ako noon nang makilala ko si Malaya. 25 anyos ito kaedad ng aking Kuya Harold. Naalala ko pa umaga noon nang dalhin siya sa bahay ni Kuya para ipakilala sa amin ni na Mama. Alalang-alala ko pa ang kanyang magandang mukha. May hawigan ito noon kay Sanya Lopez. Morena ito at may katangkaran. Mas matangkad nga ito kay Kuya. Nakita ko noon kung gaano nahirapan si Kuya na akbayan si Malaya habang pinapakilala noon sa aming magulang. Pinagmasdan ko ang aking mga magulang habang pinapakilala ni Kuya si Malaya. Alam kong bata pa ako noon. Pero alam ko at ramdam ko na hindi nila gusto si Malaya. Hindi dahil sa masama ang ugali niya. Kundi alam nila na tulad ni Kuya, magiging palamunin din noon sa bahay si Malaya. Wala kasi noong trabaho si Kuya at umaasa lamang ito noon sa aming mga magulang. Batugan siya kaya naintindihan ko kung hindi naging mainit ang pagsalubong nila kay Malaya. Mula noong araw na yon Papa Dudut, naging parte na ng aming bahay si Malaya. Nagtana na kasi sila ng aking kuya. Tuwang-tuwa ako. Ang gaan kasi ng pakiramdam ko kay Malaya. Nakadagdag pa ang angkin nitong kagandahan. Naging crush ko siya at inaamin ko yon. Hindi naman masamang magkagusto sa kanya kahit hipag ko siya. Iniisip ko noon na hindi ko naman siya aagawin sa kuya ko. Iniisip ko na rin na hindi naman ako magugustuhan ni Malaya. Sino ba naman kasi ako nung panahon na yon? Patpating bata lamang ako, madalas sa sipunin at hindi pa maayos ang buhok ko. Hindi rin ako mahilig maligo at madalas ay may mantsa ang aking mga suot. Pakiwari ko ay kahibangan kung iisipin kong pwede akong magustuhan ng hipag ko. Kanina mo pa ako sinisilip-silip dyan, Paolo. May gusto ka bang sabihin sa akin? O teka, huwag kang magtago uli. Para ka namang bubwit dyan. Di kita tatapakan. Mas lalong di kita ipapakain sa pusa. May kailangan ka ba? Paolo, huwag ka nang mahiya. 3 buwan na akong nandito sa bahay niyo. Sabihin mo kung may gusto ka. Gusto mo ba ng juice? Pwede kitang ipagtimpla kung gusto mo. Papunta rin naman ako sa kusina. O baka gusto mong may abutin ako. Ano ba yon? Wala po. Sa wakas, nagsalita ka rin. Mula nung dumating ako rito, di mo pa ako kinakausap. Hindi naman mabaho ang hininga ko. Ganyan. Gusto ko yung ganyang tawa mo. Sabi ng nanay ko, kapag komportable ka na sa isang tao, kaya mo na raw tumawa sa harapan niya. Parinig nga uli ng tawa mo. Komportable ka na nga. Halika nga rito at samahan mo ko. Ilang taon ka na pala? 10. Wow, 10 taon ka na. Grabe, ang tangkad mo para sa edad mo ah. Parang next year mas mauunahan mo pang tumangkad ang Kuya Harold mo. Huwag mo akong isumbong ha. Baka naman may girlfriend ka na. Paano magka-girlfriend yan naiihi pa yan sa kama lalo tuwing maulan? Nakakagulat ka naman. Bigla ka na lang sumusulpot dyan. Ano bang sinasabi sa'yo ng kapatid ko? Wala naman, mag-uusap lang sana kami. Hoy Paolo, kwento mo kung paano mo ako lagi nababasa ng ihi mo. Kuya! Alam mo dati may double deck kami. Yun ang tulugan namin sa kwarto. Doon siya sa itaas, ako naman sa ibaba. Kahala ko nun laging umuulan. Kahala ko nun may problema ang kisame namin eh. Yun pala, nananaginip yan si Paolo ng gripo o kaya swimming pool. Ayun, naiihiyan niya ako lagi.
Kaya binaklas ni Papa yung double deck dahil nagreklamo na ako. Hindi ba, Paolo? Alam mo, Paulo, ay, tingnan mo ang ginawa mo. Pinahiya mo ang kapatid mo. Hindi yan. Kung kailan napaamo ko na siya, saka mo pa naisip na ipahiya. Hayaan mo na nga siya. Halika na lang sa kwarto at ipapakita ko sa'yo kung saan siya naiihi nun. Yun ba talaga ang plano mo? Siyempre, may iba pa ba? Ay, ano ba yan? Mamaya dumating yung magulang mo eh. Halika na kasi sa kwarto para hindi tayo mahuli. Inis na inis ako noon sa aking Kuya Harold. Hinahiya ako nito sa harapan ni Malaya. Dahil doon ay hindi ko na nilapitan pa si Malaya. Iniwasan ko ito at sobrang halata nga noon ang pag-iwas ko. Sa tuwing nakakasalubong ko siya ay takbo ako kaagad palayo. Alam ko na gusto niyang lumapit sa akin. Pero hindi ko kaya pang lumapit sa kanya dahil nga sa ginawang pagpapahiya sa akin ni Kuya. Kung bakit naman kasi sa dinami-rami ng maaalala ni Kuya. Yung pag-ihi ko pa talaga sa kama. Hindi ko naman makontrol ang sarili ko na huwag maihi sa kama. Naisip ko na normal lang naman yon sa mga batang katulad ko. Naisip ko nga rin na ikwento ko kaya kay Malaya ang mga nakakahiyang ginawa ni Kuya noong bata pa ito para patas na kami. Isang araw ay hindi ko na siya nagawang iwasan pa. Nilapitan ako nito habang gumagawa ako ng merienda ko sa kusina. Sinabi nitong hindi ko raw dapat ikahiya kung naihi ako noon sa kama. Hindi ako umimik papadudot. Naalala ko pa nga na namula ang magkabilang tenga ko noon. Tatakbo na sana ako noon pero pinigilan niya ako. Inawakan nito ang aking braso at ngumiti rin ito. Sinabi niya kahit siya noong bata pa raw ay naihi din sa kama. Ang dami pa niyang kinuwento noon na mas nakakahiyang nangyari sa kanya noong bata pa lamang siya. Ginawa niya yon para maramdaman kong hindi lang ako ang may nakakahiyang alaala ng pagkabata. Mula nga noon ay naging okay na ulit kami. Mula noon ay mas lalo ko siyang hinangaan. Sa pagdaan ng mga araw, gumawa ako ng magagandang bagay para kay Malaya. Lagi ko itong kinukuhanan ng manggang kalabaw. Naalala ko pa na dinadayo ko pa noon ang bahay ng aking kaklase na may puno ng manggang kalabaw. May puno naman kami ng mangga dati, pero mas maasim kasi yung sa kaklase ko. Mas gusto kasi ni Malaya yung ganon. Tuwang-tuwa nga ito noon kapag may bitbit ako na mangga pagka uwi ko galing sa eskwela. Ako rin ang gumagawa ng sausawan niya. Toyo na may siling durog. Inihigo pa niya ang sausawan kapag naubos na niya ang mangga. Tuwang-tuwa akong pinagmamasdan siyang nasasarapan sa mangga. Kaya naman bukod doon ay marami pa akong ginawang magandang bagay para sa kanya. Naisip ko kasi dati mas lalo itong magiging magiliw sa akin kung magiging mabuti ako sa kanya. Ako noon ang nagsasamsam ng kanyang mga nilabhan. Samantala hindi na ako tumutulong noon sa pagtutupi dahil hindi naman ako marunong. Sinasamahan ko lang siya habang nagtutupi ng mga nilabhan nitong damit nila Kuya. Ako naman noon ang tagabalik ng mga ipit at hanger sa lagayan sa kusina. Pinagpapainit ko rin siya ng tubig sa takore para panligo niya. Hindi kasi siya pwedeng maligo noon ng malamig dahil nagsusugat ang kanyang balat. Dati rin ako ang nagtitimpla ng kanyang juice kapag nanonood siya ng paborito niyang teleserye sa hapon. Sinasamahan ko siyang manood noon kahit na hindi ko naiintindihan ang palabas. Gusto ko lang siya na makasama. Ang ganda kasi talaga niya, tapos mabait pa. Paano to ngayon? Anong paano na to ngayon? Siyempre papalaglag natin. Ano pa nga ba? Ha? Sarili mo tong anak! Hindi pa yan bata. Dugo pa lang yan. Di ko kaya ang gusto mo mangyari. Dugo man to, pero may buhay pa rin to. Isipin mo na lang na regla lang yan. Regla lang na kailangan mong alisin sa katawan mo dahil hindi importante. Hindi kailangan ng katawan mo para maginawaan ka. Hindi ko alam kung paano ka nakakapagsalita ng ganyan. Hinaan mo nga yung boses mo. Baka may makarinig. Mamaya andyan lang sa paligid si Paulo
at isumbong tayo kay na mama. Ayokong patayin ang anak ko. Ang anak natin. Sabihin na lang natin sa kanila. Matatanggap naman nila to, kadugo naman nila to eh. Kilala ko ang magulang ko. Alam kong hindi nila tatanggapin yan dahil pareho tayong palamunin dito sa bahay. Tapos magdadagdag pa ako ng isa. Hindi naman magiging palamunin ng bata. Dedede siya sa akin at… Alam nga naman pag 15 anyos na yung batang yan, dedede pa rin sa'yo. Mag-isip ka ng ibang plano. Di ko gusto ang unang plano mo. Wala nang ibang plano. Yung una lang ang gagawin natin. Ipalalaglag natin yung dugo na yan bago pa tumindi ang kapit niyan. Hindi. Ayoko. Ako ang masusunod dahil ako ang ama niyan. Ako ang masusunod dahil ako ang ina nito. Matigas ang ulo mo. Matigas ang puso mo. Kung di mo kayang panindigan to, kung natatakot ka sa magulang mo, sige, aalis na lang ako. Bubuhayin ko tong batang to kahit wala ka. Hindi nila alam, Papa Dudut, na narinig ko ang lahat ng kanilang naging usapan. Galit na galit ako noon sa kuya ko. Hinayaan kasi nitong umalis si Malaya at naaalala ko pa nasa kwarto nila si Malaya at nag-iimpake ng damit. Umalis si kuya matapos ang argumento nila. Nilapitan ko noon si Malaya at sinubukan ko na hawakan ang kanyang mga kamay. Nakita ko nito at pinalapit niya ako sa kanya. Sinabi niya sa akin na magiging tito na raw ako. Pero sinabi rin niya na huwag ko raw ipagsasabi kahit sa magulang ko dahil ayaw ng kuya ko. Tumango lamang ako, Papa Dudut. Gusto ko siyang pigilan noon. Gusto kong sabihin sa kanya na huwag na siyang umalis. Gusto kong sabihin sa kanya na handa akong tulungan siya sa pagpapalaki ng kanyang anak pero hindi ko yon nasabi. Niyakap ako nito bago siya umalis ng bahay. Lungkot na lungkot ako noong umalis si Malaya. Hindi nalaman ng magulang ko noon na buntis na ito. Sinabi lang ni kuya dati na bumalik daw ito sa kanila para alagaan ang nanay nitong lumpo. Naniwala naman ang mga magulang ko. Inis na inis ako noon kay kuya. Napakasinungaling nito. Inisip ko na kung ako lang ang nakabuntis kay Malaya, hindi nito kailangang umalis. Kung ako nakabuntis kay Malaya ay gagawin ko ang lahat para mabigyan sila ng magandang buhay. Naisip ko rin na sana ako na lang si kuya para napanindigan ko siya. Di sana kapiling pa namin noon si Malaya. Akala ko habang buhay ko nang hindi makikita si Malaya, Papa Dudut, nagkamali ako. Makalipas kasi ang ilang linggo ay nalaman ko na lang na sinundo ni kuya si Malaya sa bahay nila. Tuwang-tuwa ako noong nakita kong pumasok sa pintuan si Malaya. Ako nga noon ay ang unang lumapit sa kanya para yakapin siya. Doon na rin nila inamin na buntis nga si Malaya. Tulad ng inaasahan ni na kuya, hindi naging maganda ang pagtanggap ni na mama sa balitang yon. Pero wala na silang nagawa. Ando na raw eh. Tanggapin na lang daw yon. Yon ang sinabi ni mama. Dahil nga may pinaghahandaan na sina kuya at Malaya noon ay kailangan nilang parehong magtrabaho. Naging jeepney driver si kuya samantalang si Malaya naman ay naging kasama ni nanay sa pamamalengke ng mga gulay at karne na siya namang nilalako nila sa aming barangay. Kailangan nila noon na makaipon para sa panganganak ni Malaya. Nung una naging sapat naman ang kinikita nila. Pero nang tumagal ay hindi na. Naging sakitin kasi si Malaya at hindi naging madali noon ang pagbubuntis niya. Lagi siyang tinatakbo noon sa ospital. Napupurnada pa nga ang pamamasada noon ni kuya dahil kailangan niyang ihatid si Malaya sa ospital gamit ang jeep na pinapasada niya. Naaawa ako noon kay Malaya. Alam ko na hindi nila kakayanin ang gagastusin sa panganganak nito kung laging ganon ang mangyayari. Kaya naman tumulong ako sa kanila dati. Tuwing uwian dati ay diretso ako sa pagbebenta ng binatog. Kung ano man ang kinikita ko noon ay ibinibigay ko kay Malaya para pandagdag sa ipon nila. Habang ganon ang naging setup ng pagtulong ko, pinagpapantasyahan ko rin yung ideya na ako ang responsableng asawa ni Malaya. Yung asawang hindi siya pababayaan kahit mahirap ang sitwasyon. Opo, Papa Dudut.
Bata pa ako noon pero totoo ang nararamdaman ko para kay Malaya. Oh, nag-abot ka na naman ng pera sa akin, Paulo. Wala po yan, ate. Dagdag mo na lang po sa ipon niya ni kuya para kay baby. Yan din ang sinabi mo sa akin nung nakaraan. Ayoko nang tanggapin to. Bakit naman po? Hay, saan muna to galing? Huwag mo sabihin sa akin na kinupit mo to sa mama mo. Naku, kung ganun, ibalik mo to ngayon din. Alam mo naman nagipit din ng mama mo eh. Hindi ko po kinupit yan. Saan nga to galing? Pati yung mga nakaraan. Di naman kalakihan ang baon mo sa school kaya alam kong di ka makakaipon ng ganito kalaking pera kundi galing sa kupit to. Nagbebenta po ako ng binatog tuwing hapon. Saan ka kumukuha ng binibenta mo? Dun sa binatugan sa kabilang kanto? Doon nga po. Pinaghirapan mo to? Opo. Minsan nga po napapaso ako kapag hindi ko nasasalok ng maayos yung binatog sa baso. Pero ngayon, kahit nakapikit, hindi na ako nahuhulugan ng mainit na binatog sa kamay. Hindi ko to matatanggap. Bakit naman po? Kailangan niyo po yan Malapit na kayong manganak. Pinaghirapan mo to. Dapat sa'yo tumapunta. Bumili ka ng gamit mo sa school. Lapis o kaya papel. Pwede ka rin bumili ng pencil case para lalagyan mo ng mga lapis mo. Kesa pinagtitiisan mo yung lumang karton ng tsokolate para lalagyan mo ng mga lapis at pambura mo. Matibay naman po yun. Hindi naman yun basta-basta masisira. Tsaka malapit na rin pong matapos ang pasukan kaya hindi ko na rin kailangan ng pencil case. Di ibili mo na lang ng pagkain mo. Ilibre mo rin yung mga kaibigan mo. Maraming nagbebenta ng pagkain sa labas ng school nyo, di ba? Marami ka nang mabibili dito. Siguradong magugustuhan ka lalo ng mga kaklase mo. Hindi ko naman sila gustong ilibre. Hindi ko talaga tatanggapin to. Para may magamit ka pag kailangan mo. Pwede mo ring ibigay sa mama mo para pandagdag puhunan sa mga paninda niya. Nagbenta po ako ng binatog, hindi para may pambili ako ng gamit sa school o kaya panlibre sa mga kaklase ko. At hindi rin po para ipangdagdag sa puhunan ni na mama. Nagbenta po ako ng binatog para sa baby nyo. Para makalabas agad siya sa ospital. Kasi yung kaklase ko, hindi pinalabas agad yung nanay niya nung nanganak kasi kulang sila ng pambayad sa ospital. Ayoko mangyari yun sa baby mo Kawawa naman siya kung lagi siya makakaamoy ng gamot at ihi sa ospital. Hindi yun maganda sa baby. Napakabait mo talagang bata. Halika nga rito. Bakit po? Salamat Alam mo bang dahil sa'yo, para na akong nagkaroon ng instant kapatid. Paulo? Paulo! Tumakbo ako noon matapos akong halikan sa pisngi ni Malaya. Nagkulong ako sa kwarto habang sinapo ko ang aking pisngi kung saan dumampi ang malambot na labi ni Malaya. Pulang-pula yon at naaalala ko pa. Panay ang tingin ko noon sa salamin habang binabalikan ng eksena kung saan ay hinalikan ako ni Malaya. Hindi na nga noon matanggal ang ngiti ko. Si Malaya ang naging una kong halik. Si Malaya rin ang naging dahilan ko para magsimula akong magpantasya at hawakan ang aking sarili. Matapos ang halik na yon ni Malaya sa aking pisngi, palihim akong kumukuha ng kanyang gamit. Mga gamit na iniisip ko na hindi naman niya mapapansin kung sakaling mawala sa kanyang paningin. Nagsimula yon sa luma niyang panyo hanggang sa paubos nitong lipstick na lagi na lang nakalagay noon sa gilid ng kanilang mesa sa kwarto. Nilagay ko noon ang bawat makuha kong gamit niya sa isang lumang karton ng sapatos. Tinatago ko yon sa ilalim ng aking kama. Tuwing sasapit noon ng gabi bago ako matulog ay kinukuha ko ang karton na yon at mamimili ako ng gamit ni Malaya na isasama ko sa aking kama para magpantasya. Hawak ko noon ang mga napili kong gamit niya habang nagpapantasya noon na hinahalikan ko siya. Na kunwari asawa ko siya, na kunwari ay sa akin siya.
Sobrang saya ko noon habang ginagawa ko yon. At kapag natapos na ako, agad-agad akong makakatulog noon habang hawak ko ang gamit niya. Akala ko noon ay hindi ako mahuhuli sa ginagawa ko. Pero nagkamali ako dahil sa pagiging pakialamero ng aking kuya. Pumasok ito noon sa aking kwarto habang tumutulong akong maghugas ng mga bentang gulay ni na mama. Kinalkal niya ang mga gamit ko at nagkataong hindi ko na ibalik agad sa ilalim ng aking kama ang karton ng sapatos na yon. Nakita ito ni kuya at agad akong kinumpronta. Hoy Paolo, Ano po yung kuya? anong ginagawa ng mga gamit ni Malaya sa kwarto mo? Po? Anong gamit? Naalala mo yung panyong bigay sa'yo ng nanay mo? Yung may burda ng pangalan mo? Kinuha ni Paolo. Totoo ba yun, Paulo? At yung lipstick mo na sana igagamitin mo nung papunta tayo sa check-up mo, andito rin sa karton ng sapatos na to kung saan niya tinatago yung iba pang gamit mo. Paulo, bakit mo kinuha yung mga gamit ko? Anong gagawin mo dito? Oo nga Paolo, anong gagawin mo sa lipstick? Bakit? Bakla ka ba ha? Hindi po, kuya. Anong gagawin mo sa lipstick? Umamin ka na kasi. Hindi po ako bakla, kuya. Ate Malaya. Di klepto ka lang ganon. Sadyang makati ang kamay mo. Gusto mo isumbong kita kay Papa para hatawin ka ng walis? Harold, di na kailangan gawin yan. Huminahon ka nga. Paano ko hihinahon? Ang bata-bata pa niya magnanakaw na. Sa ngayon maliliit na bagay lang ang kinukuha niya. Sa susunod, paano kung yung cellphone mo na? O kaya pera na? Paano kung isang araw sa kapitbahay na siya magnakaw? Hindi naman siguro. Anong hindi naman siguro? Nakita mo naman ang mga kinuha niya sa'yo. Ano pa tawag mo rito? Di ba magnanakaw? Hindi nga po ako magnanakaw. Anong tawag mo sa'yo? Kung hindi ka magnanakaw, isipin kong bakla ka dahil puro gamit pang babae itong kinuha mo. Hindi rin po ako bakla. Bakit mo nga kinuha itong mga gamit ni Malaya? Kasi crush ko po siya. Paulo, anong… Aba, binata na! Malaya, ikaw kasi ang ganda mo masyado. Tingnan mo, pinagnanasaan ka na ng kapatid ko. Harold, ano ba? Paulo! Oh, tingnan mo yun. Nagtatatakbo na. Umalis ako noon ng bahay sa sobrang hiya. Ayoko na nga noon bumalik. Napaamin ako ng hindi oras kay Malaya at panay ang suntok ko noon sa ulo ko. Inis na inis ako sa sarili ko, Papa Dudut, kung bakit hindi ko tinikom ang aking bibig. Bakit ba ako umamin kay Malaya? Sa harapan pa ni kuya na asawa niya. Ilang oras ako naglakad-lakad kung saan-saan para makaiwas kay Malaya. Iniisip ko na umuwi kapag alam kong nasa kwarto na ito. Pero paggabi na rin noon, natakot na akong gumala pa. Kaya naman nagpasya na akong umuwi na lamang, Papa Dudut. Mahala na, yun ang sinabi ko sa sarili ko. Nang nakauwi na ako ay naabutan ko si Malaya na nasa sala. Wala sina kuya at mga magulang ko. Nasa kwarto na sila noon at nagpapahinga na. Tatakbo na sana ako noon papunta sa aking kwarto nang pisilin ni Malaya ang braso ko. Ang sarap sa pakiramdam ng pagkakahawak niyang yon. Pinaupo ako nito sa kanyang tabi. Ninitian niya ako at hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo. Sa sahig ako nakatingin habang nagsasalita ito. Sinabi niyang hindi ko raw kailangang mahiya kung may gusto ako sa kanya. Dagdag pa niya na normal lang daw yon sa pagbibinata. Tumango lamang ako dahil hindi ko alam kung ano ang pwedeng sabihin sa kanya. Nang tinanong niya ako kung gusto ko na raw bang pumunta ng kwarto ko ay tumango ako. Tatakbo na sana ako noon dahil akala ko ay tapos na siya nang sasabihin niya. Pero pinigilan niya akong muli. Nang tignan ko siya ay inabot niya sa akin ang panyo niya. Yung panyo na kinuha ko sa kanya. Yung may borda ng pangalan niya. Tumingin ako sa kanya at nagtanong ang aking mga mata. Ngumiti ito at sinabing sa akin na lang daw yon at sinabi pa niya na bigay yon ng nanay niya sa kanya. Aniya mas maaalagaan ko raw kaya ibibigay niya sa akin. Kinuha ko yon sa kanya at saka tumakbo papunta sa aking kwarto. Muli ay nagpantasya ako sa kanya habang hawak noon ang panyong bigay niya. Makalipas noon ng ilang buwan ay nakapanganak na si Malaya.
Isang napakalusog na sanggol na lalaki. Tinutokso nga nila ako noon na kamukhang kamukha ko raw ang aking pamangkin. Sinabi rin ni Malaya na posibleng araw na maging kamukha ko ang anak nila dahil ako ang madalas na nakakasama niya sa bahay. Napaglihian daw niya ako at tuwang-tuwa ako noon. Para bang pakiramdam ko ako ang tatay ng anak ni Malaya. Tinatanong pa nga ni Malaya kung ano raw ang pwedeng ipangalan sa anak nila. Sinagot ko noon na Pau Pau, sunod sa aking pangalan. Ang akala ko noon ay pagtatawanan lang nila ang sinabi ko, pero natuwa si Malaya. Sinabi niyang Pau Pau na lang ang palayaw ng kanilang anak. Ako ang pinaka natuwa noon. Sinunod sa akin ang pangalan ng pamangking ko. Madalas ako ang nag-aalaga noon sa anak nila. Nagkataon kasi na bakasyon sa school at imbes na makipaglaro sa mga bata, ay madalas na pinipili kong magtimpla ng gatas ni Pau Pau. Hindi kasi nagpapadede si Malaya. Bukod kasi sa hindi masyadong naging marami ang gatas nito sa kanyang dibdib, ay kinailangan din ito na magtrabaho bilang sekretarya sa aming barangay hall. Kaya nga tulad ng sinasabi ko sa inyo, ako ang madalas na nag-aalaga kay Pau Pau. Kahit noong balik eskwela na dahil pasukan na naman, lagi pa rin ako nagmamadaling umuwi para maalagaan si Pau Pau. Ginagawa ko yon, Papa Dudut, hindi dahil inutusan nila ako, kundi dahil gusto ko ang hipag ko. Hindi na ako noon nagbebenta ng binatog, wala na rin kasi akong oras. Kahit sayang ang kikitain ko noon ay mas pinipili ko mag-alaga na lang ng bata. Wala rin kasing mapag-iiwanan kay Pau Pau kundi ako lamang. Si kuya naman ay tuloy pa rin ang pagiging jeepney driver noon. Madalas ay konti lang ang naiuwi niyang pera. Di dahil mahina ang pasada, kundi dahil bili ito ng bili ng mga gamit niya para sa sarili niya at hindi para kay baby Pau Pau. Noong napansin kong naging ganito na si kuya ay napilitan akong ibenta noon ang mga gamit ko. Tulad ng comics, iba pang damit na niregalo sa akin ng aking mga ninong at ninang. Pati na rin ang iba kong laruan. Inipon ko ang pera at ibinigay ko kay Malaya. Oh, para saan tong pera? Pambili po ng kailangan ni Pau Pau. Naku nagbebenta ka na naman ba ng binatog? Hindi na po. Nakahanap na po ako ng kapalit ko. Saan mo nakuha tong pera? Nagbenta po ako. Anong binenta mo? Wala po. Mga lumang laruan na hindi ko na nagagamit. Malaking pera to. Alam kong di lang to galing sa pagbebenta mo ng laruan. Pati na rin po ng mga luma akong damit. Bakit ka nagbenta ng mga damit mo? Paano kung hanapin ng mama mo yung mga yon? Paano kung wala ka nang maisuot sa school? Marami po akong damit. Saka sa Pasko, sigurado mapupuno na naman ang damitan ko dahil reregaluhan na naman ako ng mga ninong at ninang ko ng mga bagong damit. Ay, ano pang binenta mo? Yung mga lumang comics ko po. Teka, di ba koleksyon mo yun? Nabasa ko naman na po yun lahat eh. Hindi ko na kailangang ulitin. Pero koleksyon mo pa rin yun, sayang naman. Hindi naman po sayang kung alam ko namang mas magagamit ni Pau Pau yung pinagbentahan nun. May sahod naman ako sa barangay hall. May pera rin kahit papano ang kuya mo na inaabot sa akin. Alam ko naman pong hindi sapat ang kinikita ni kuya sa pamamasada. Narinig ko po minsan na nagtatalo kayo dahil sa pera. Hindi ka dapat nakikinig sa pagtatalo ng mga matatanda. Sorry po. Masyado po kasing malakas ang boses niyo ni kuya kaya tumagos sa pader ng kwarto ko. Pasensya ka na at narinig mo pa yung away namin. Hindi magandang naririnig yun ng mga katulad mong bata. Hindi na po ako bata. Ay, binata ka na ba? Teka nga, patingin nga ng loob ng shorts mo kung totoong binata na yan. Huwag po, Ate Malaya. Hindi pa ako nakakapagpalit ng brief. Ay, hindi ka pa nga binata. Dahil ang binata, nagpapalit lagi ng brief. Si ate naman no.
Nagulat na lamang ako nang biglang umiyak si Malaya. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Iniisip ko na talaga atang may problema sila sa pera kaya siya napaiyak ng ganon. Pero hindi pala. Iba palang naging dahilan ng pag-iyak ni Malaya. Nalaman kong bukod sa problema nila noon sa pera ay may babae din si Kuya. Narinig ko na nag-uusap sina Mama at Malaya. Umiiyak din noon si Malaya habang dinedetalye kay Mama kung paano nito nahuli si Kuya na may ibang babae. Nabasa raw ni Malaya noon sa cellphone ni Kuya ang malaswang usapan nila nung babae. Nanginginig noon si Malaya habang nagkikwento at binabalikan ang kaganapang yon. Awang-awa ako kay Malaya habang pinakikinggan ko siya. Sinabi niya kay Mama na aalis na lang daw siya. Sinabi niya na hindi raw niya kaya ang lokohin na lang ng ganon. Pinigilan siya ni Mama at sinabi niyang bigyan pa raw ng tsansa si Kuya at magbabago pa raw ito. Hindi naman kumbinsido noon si Malaya. Desidido na itong umalis pero nakiusap si Mama. Sinabi niyang kawawa naman daw si Pau Pau kung lalaki itong walang kapiling na ama. Doon na kumalma noon si Malaya. Natamaan siya sa sinabi ni Mama. Dahil doon ay nanatili si Malaya sa bahay kahit na hirap na siya sa kanyang sitwasyon. Tinikom ni Malaya ang kanyang bibig tungkol sa pambababae ni Kuya. Alang-alang kay Pau Pau ay nagtiis si Malaya. Naging madalas din ang away nila noon ni Kuya at lagi ko dating naririnig. Narinig ko noon kung paano siyang paulit-ulit na minumura ni Kuya. Iyak lang ang naging sagot noon ni Malaya at awang-awa ako sa kanya, Papa Dudut. Kung pwede lang ako makialam sa kanila ay ginawa ko na. Pero dahil bata pa ako noon at hindi dapat makialam sa away ng matatanda ay mas pinili kong makinig na lamang at ipagdasal na malampasan yon ni Malaya. Isang araw ay nawala na lang na parang bula si Kuya. Nalaman namin na sumama na ito sa kanyang babae. Panay ang iyak noon ni Malaya at aalis na sana talaga siya sa bahay namin pero pinigilan siya ni Mama. Ang sabi ni Mama kahit wala na si Kuya, dapat manatili pa rin si Malaya sa bahay dahil parte na siya ng pamilya namin. Natuwa ako sa mga sinabi ni Mama. Tulad ko ay napamahal na rin siya kay Malaya. Sino ba naman kasing hindi magmamahal kay Malaya? Napakabait nito. Hindi ko talaga alam kung bakit nagawa ni Kuya ang mga bagay na yon kay Malaya. Paolo? Anong ginagawa mo rito sa kwarto ko? Narinig ko po kasi kayo umiiyak. Pasensya ka na ha. Nakalimutan kong manipis lang pala ang dingding ng kwarto ko. Di naman ako umiiyak. Bakit po namamaga ang mga mata nyo? Alam mo namang lagi akong napupuyat dahil sa pamangkin mong iyakin. Mukhang mana po sa inyong pamangkin ko. Iyakin din po kasi kayo eh. Siguro nga. Kailangan nyo po ba ng kausap? Hindi na. Bumalik ka na sa kwarto mo. Alam kong may klase ka pa bukas. Maaga pa naman po. Tsaka hindi po ako makatulog eh. Busog din kasi ako. Ang sarap po kasi ng niluto nyo kanina. Naparami ako ng kain. Ang hirap tuloy matunawan. Salamat ha. Buti ka pa nasasarapan sa luto ko. Samantalang Si Kuya, hindi po. Ay, kung nasasarapan siya sa luto ko noon, baka di siya sumama sa ibang babae. Sa tingin mo? Huwag niyo na po sanang sisihin ang sarili niyo sa ginawang desisyon ni Kuya. Mahina talaga si Kuya sa pagdedesisyon. Laging mali. Diba, nasabi na yun sa inyo ni na Mama? Alam ko namang pinapagaan niyo lang ang loob ko dahil sa ginawang pag-iwan sa akin ng kuya mo. Ayaw lang kasi namin na nakikita kang umiiyak. Balang araw kapag di ko na mahal ang kapatid mo, titigil na rin ako sa pag-iyak. Di mo na maririnig sa kwarto mo ang pag-iyak ko. Makakatulog ka na ng mahimbing. Eh kailan yung hindi mo na siya mahal? Hindi ko alam. Wala namang kasing switch button ng pagmamahal. Para kung ayaw mo nang mahalin ng isang tao, pwede mo nang i-off, ganun. Hindi ko po kasi maintindihan eh.
Balang araw kapag nagmamahal ka na, maiintindihan mo kung anong sinasabi ko sa'yo. Sa ngayon, gusto kong humingi ng tawad sa'yo kung bakit di ko basta-basta makalimutan ang kapatid mo. Pati tuloy ikaw nadadamay. Pasensya ka na talaga, Paolo, ha? Pasensya ka na. Sana may nakaimbento na lang po ng switch button na sinasabi nyo para hindi nyo na pumali ng kuya. Kasi hindi naman siya nakakabuti sa'yo. Sana balang araw, may makaimbento nun. Sa ngayon, tiis lang muna sa ingay ng iyak ko, ha? Naisip ko nga noon, Papa Dudut, na sana ay may switch button ng puso para matigilan na ni Malaya ang pagmamahal niya kay kuya. Naisip ko rin na baka makatulong din sa akin ang switch button na yon para tumigil na ang nararamdaman ko para sa kanya. Papa Dudut, habang tumatagal ay lumalaki ang pagmamahal ko kay Malaya. Alam kong bata pa ako noon pero sigurado na ako sa nararamdaman ko. Hindi nga yon nawala hanggang sa pag-abante ng edad ko. Mas lalong napapamahal ako sa kanya dati habang tumatagal dahil mas naging malapit kami noon sa isa't isa. Dahil wala na nga noon si kuya sa buhay niya. Ako na ang humahalili para alalayan siya sa maraming bagay. Tumayo ako na parang batang ama sa kanilang anak na si Pau Pau. At masasabi ko noon na wala akong ibang gustong sitwasyon kundi ang maging pamilya kaming tatlo ni na Malaya. Sa aking pagbibinata, wala akong ibang naging gusto kundi si Malaya lang. Siyempre hindi ko yon sinabi sa kanya. Bukod sa alam kong torpe ako ay alam ko rin na hindi magandang tignan. Naging asawa siya ni kuya, nanay siya ng pamangkin ko. Tinago ko noon ang nararamdaman ko at wala akong naging balak gawin para malaman niya ang nararamdaman ko para sa kanya. Tuwing nag-uusap kami noon kung may babae na ba akong natitipuhan ay panayang iwas ko. Hindi ako magaling magsinungaling at alam kong konting udyok pa ni Malaya ay mapapaamin ako. Wala akong naging karelasyon noon at parehas kami ni Malaya. Tinatanong ko siya kung bakit hindi pa siya makipagrelasyon. Sinabi naman ni na mama na pwede naman siya magkaroon ng ibang boyfriend para maging masaya naman daw siya. Pero umiling lang noon si Malaya. Hindi rin ito nagbigay ng sagot sa akin. Kami na lang ang nag-iisip na baka na-trauma na ito sa ginawa ni kuya sa kanya dati. O pwede rin na masyado na siyang kontento sa kanyang anak na si Pau Pau. Kaya hindi na nito noon kailangan pa ng pagmamahal ng ibang lalaki. Nakuha ko ang totoong sagot kay Malaya kung bakit wala pa siyang nagiging karelasyon noon. Kung bakit hindi pa rin ito magawang magmahal ng iba. Mahal pa rin niya si kuya. Hindi man niya aminin noon ay ramdam ko yon. Rinig ko yon. Rinig ko ang paimpit niyang iyak dati, gabi-gabi yon at walang palya. Gustuhin ko man nakatukin siya para aluin ay hindi ko yon ginawa. Hinayaan ko lang na ibuhos niya ang nararamdaman niya sa pamamagitan ng pag-iyak. Mabilis na lumipas ang panahon at nag-21 na ako. Sa isang iglap ay naging binata na ako at naging espesyal nga ang pagsalubong ko noon sa ganap na pagbibinata ko dahil ang unang bumati sa akin ay si Malaya. Naalala ko pa na sinalubong ako nito isang gabi. May hawak siyang cupcake noon na nabili niya bilang merienda ni Pau Pau. Sa cupcake na yon ay tinusukan niya ito ng maliit na birthday candle. Pamilyar ang kandilang yon. Kandila yon noong unang kaarawan ni Pau Pau. Paano ko nalaman ako ang bumili ng kandilang yon at nung first birthday cake ng aking pamangkin. Happy birthday, Paolo! Ano to? Di birthday cake mo. O, hipan mo na yung kandila. Ay, teka, mag-wish ka muna. Wish ko na sana maging cake tong cupcake. Uy, sorry naman kung ito lang ang afford ko. Joke lang naman. Alam ko kulang pa to kumpara sa mga ginawa mo para sa amin ng pamangkin mo. Mula nung iniwang kami ng magaling mong kapatid.
mukhang nangangamoy ang palayang durog na naman po ang hangin. Uy, di na ako bitter ah. Ikaw? Di ka na mabiro. Pero seryoso, ayos na sa akin tong cupcake na to. Wala naman akong gusto na kahit na ano ngayong birthday ko eh. Kontento na ako sa inyo ni Pau Pau. At syempre sina Mama. Kung katulad mo rin lang ang kuya mo, sana andito pa yun ngayon. Hay, kung bakit naman kasi di na lang kayo nagkapalit ng kuya mo? Anong ibig mong sabihin? Wala naman, naisip ko lang. Sana ikaw na lang yung panganay sa inyong magkapatid para ikaw na lang yung una kong nakilala. At ikaw yung tatay ni Pau Pau. E di sana wala akong problema ngayon. Wala eh. Huli akong pinanganak. Alam mo, kahit nung bata ka pa lang, ganito ka palang kaliit na no? Alam kong mas mature ka na mag-isip kesa sa kuya mo. Saka, mas gwapo ako dun no? 99.9% oo. Kumain ka na ba? Pwede kitang ipaghain ng... Paolo, bakit mo ako hinalikan? Sorry, nabigla ako. Kasi baka... Paolo, Hindi ko talaga sinasadya. Medyo nadala lang ako. halikan mo ako uli. Yung mas matagal. Nagulat ako sa sinabing yon ni Malaya Papadudut. Sumunod ako sa sinabi niya. Hinalikan ko siya ng mas matagal, mas madiin at mas nananabik. Sumabay siya sa bawat paghaliko hanggang sa may pagkukusa na noon ng aming mga paa na magtungo sa aking kwarto para ituloy ang hangganan ng halik na yon. Papadudut, kumawala kaming dalawa ng gabing yon. Hindi ko rin alam kung ano ang pumasok sa mga utak namin kung bakit hinayaan naming manipulahin kami ng aming mga katawan. Sa huli ay may nangyari sa aming dalawa isang bagay na sinabi ni Malaya na pinagsisisihan niya. Habang nagbibihis noon ay sinabi ni Malaya na hindi raw dapat nangyari yon sa amin. Pilit ko siyang kinukumbinsi noon na hindi niya dapat pagsisihan ang nangyari sa aming dalawa. Sinabi kong gusto ko ang nangyari. Tinatanong ko kung nagustuhan niya rin yon, hindi siya sumagot. Hindi ko siya hinayaang makaalis ng kwarto hanggat hindi kami nakakapag-usap na dalawa. Nakita ko ang pagkakataon na yon para aminin sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Sinabi ko na matagal ko na siyang mahal. Sinabi ko rin na handa akong maging ama kay Pau Pau. Umiling lang si Malaya. Masyado siyang natatakot sa sasabihin ng magulang namin. Naisip ko noon na tama naman siya at hindi nga naman maganda kung pareho kaming magkapatid na tinuhog niya. Hindi ako tumigil noon na kumbinsihin si Malaya at sinabi ko sa kanya noon na pwede naming subukang dalawa kahit napalihim. Hindi siya umimik. Mukhang nagustuhan niya ang sinabi ko. Sa huli ay pumayag naman ito. Pero sinabi niya sa akin na wala raw assurance na mahuhulog siya sa akin. Sinagot ko siya at sinabi ko na hindi ako takot sumugal. Nilihim nga namin ang relasyon namin, Papadudut. Laging may nangyayari sa amin tuwing wala sina Mama. Sa tuwing gabi kung kailan tulog na sila. Naging maayos naman ang simula namin at naramdaman ko na nahuhulog na si Malaya sa akin, pero hindi lang niya maamin. Paolo, ano ba? Wala naman sina Mama eh. Tara na sa kwarto mo. Natutulog si Pau Pau. Magigising yun kapag masyado tayong magulo. Eh di, doon tayo sa kwarto ko. Ayoko nga ron, ang kalat-kalat ng kama mo. Eh di, doon tayo sa sahig ko para mas may challenge. Ikaw talaga? Baka sinamama mo na yan. Teka at... Uy, buti hindi pa kayo nagpapalit ng doorknob. Pwede pa pala ang lumang susi ko eh. Oh, kamusta kayo ha? Harold? Kung makagulat ka naman dyan, akala mo bumangon ako sa hukay. Kamusta ang maganda kong asawa ha? Anong ginagawa mo rito, kuya? Umuwi. Masama ba? Bahay ko rin naman to ah. Umalis ka na. O bakit ako aalis? Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Bahay ko rin naman to ah. Sigurado akong namiss ako ni na Mama.
At sigurado ako na miss ako ni Pau Pau. O teka, asan ang anak ko? Huwag mo siyang istorbohin, natutulog siya. Kuya, mabuti pa umalis ka na. Kanina niyo pa ako pinapaalis ah. Ganyan ba kayo mag-welcome ngayon ng bagong dating? Hindi magandang nandito ka. Anong hindi maganda? Makukumpleto na ulit tayo. Pamilya na ulit tayo, Malaya. Ayaw mo yon? Matagal ka nang wala. At ngayon bumabalik na ako. Hindi mo man lang ba ako yayakapin? Kuya, please umalis ka muna kasi. Kung makapagpaalis ka sa akin, wala ka respeto ah. Ako pa rin ang panganay, tandaan mo yan. Pero ayoko magalit ngayon. Ang gusto ko lang naman ay magkumustahan tayo. Mag-usap-usap tayo. Tulad ng dati, ganun. Wala tayong dapat pag-usapan. Ang dami kaya. Magkumustahan muna tayo. Paolo, sigurado may girlfriend ka na ngayon. Kuya, please. Ang laking bulas mo ah. Sigurado ako kung saan ka man nagtatrabaho ngayon, marami kang napaikot na babae. Teka nga muna, ilang babae na bang nadala mo sa kwarto mo? Magagaling ba? Ha? Kuya, sinabi ng… O baka naman bakla ka na? Kung ganun, ilang lalaki na nadala mo sa kwarto mo? Magagaling ba? Harold, ano ba? Ikaw naman, hindi ka na nasanay sa pang-alaska ko dyan sa kapatid ko. Teka nga muna, nagugutom na ako. Ang haba ng biyahe ko mula sa… basta. Anong ulam nyo? Bumalik si Kuya Harold na para bang wala lang. Na para bang namalengke lang siyang saglit. Nainis ako noon na pinaghandaan pa siya ni Malaya na makakain niya. Panay ang hawak ni Kuya sa kanya kahit panay noon ang ilag ni Malaya. Dahil hindi ko na kinaya ang nakikita ko ay umalis ako. Hindi ko rin siguro kaya na marinig kung ano man ang mapag-uusapan nila ng mga oras na yon. Ayokong marinig na sabihin ni Malaya na mahal pa rin ito si Kuya Harold. Ayos na kami nun Kung bakit kasi bumalik pa si Kuya. Nang umuwi ako matapos kong magpahangin ay nadatnang ko si na Kuya, si Malaya at ang mga magulang ko sa sala. Nakita kong hindi masaya ang mukha ng mga magulang ko pero tinanggap na lang nila na bumalik na si Kuya. Naisip nila na ayos na rin daw para may ama ang apo nila. Nagalit ako ng palihim, lalo na noong naramdaman kong umiwas na noon sa akin si Malaya. Naisip ko na baka nga nagkabalikan na silang dalawa. Alam ko na talo ako, may anak silang dalawa. Ako naman ay kaulayaw lang noon ni Malaya tuwing gabi at malungkot siya. Umiwas na rin ako kay Malaya at naisip ko na para rin ito sa ikabubuti ni Pau Pau. Gusto kong lumaki ang bata ng buo ang pamilya niya. Sinubukan kong kalimutan noon si Malaya pero hindi ako nagwagi. Isang gabi nagulat na lamang ako nang pumunta si Malaya sa kwarto ko. Sinabi nito sa akin na hindi na raw niya mahal si Kuya. Sinabi rin niya na ako ang mahal niya. Natuwa ako. Inalikan ko siya at may nangyaring muli sa aming dalawa at nung nahimasmasan ako, bigla kong naisip na mali yun. Sinabi ko rin sa kanya na yun na dapat ang huling beses na may mangyari sa amin. Hindi nito tinanggap ang sinabi kong yon. Sinabi ko sa kanya ang mga dahilan ko kung bakit hindi na kami pwede at tinanggap naman niya. Papadudot, masakit man pero pinabalik ko siya sa kuya ko. Sobrang sakit dati pa na makita sila na magkasama. Pero kailangan ko yung tiisin hanggang isang araw ay nalaman naming buntis muli si Malaya. Naisip ko na maganda na rin yon para may dahilan ako para kalimutan siya pero hindi pala. Dahil ako ang ama ng ipinagbubuntis niya. Nag-usap kaming dalawa at sigurado raw siya na sa akin yon. Sinabi ko sa kanya na kung pwedeng ipaako na lang niya kay kuya ang ipinagbubuntis niya dahil yun naman ang naisip kong dapat. Sinabi ko sa kanya na kahit ganoon ang gagawin niya ay hindi ko pa rin sila pababayaang mag-ina. Pumayag naman ito sa isang kondisyon. Sinabi niya na ipagpatuloy pa rin daw naming dalawa ang lihim naming relasyon, Papa Dudut. Pumayag ako. Hindi dahil gipit na ako noon sa sitwasyon kundi dahil mahal ko si Malaya. Hindi naman masama ang magmahal. Minsan mali lang talaga ang napipili nating mahalin. Mali na pinili kong mahalin si Malaya, mali na hinayaan ko ang sarili kong mahulog ng husto sa piling niya. Dapat kinontrol ko noon ang sarili ko para hindi na kami napunta sa mas mahirap na sitwasyon. Pero nagmahal lang ako.
Hindi ko kontrolado kung sino ang pipiliin ng puso ko. Sa ngayon ay wala pa rin nakakahalata sa relasyon naming palihim ni Malaya. Sa pagdaan nga ng panahon ay naging magaling kami sa pagtatago. Walang kaalam-alam si kuya na tuwing wala ito sa bahay o tuwing tulog ito ay may nangyayari sa aming dalawa ni Malaya. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami magiging ganito ni Malaya. Ipinagdarasal ko na lamang ngayon na sana ay hindi kami mahuli. Dahil wala akong maisasagot na tama sa kanila dahil alam kong una pa lamang ay mali na talaga ito. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong forever ka-barangay, Paulo. Hindi naman masama ang magmahal at minsan mali lang talaga ang napipili nating mahalin. Kung bakit naman kasi hindi lang pwedeng tama lagi ang napipili nating mahalin. Kung bakit naman kasi may mali pa pagdating sa pag-ibig. Paulo, hindi madali ang sitwasyong napiling pagdalhan sa iyo matapos kang magmahal ng maling tao. Hindi ko rin masasabi kung paano ka totoong makakalaya sa sitwasyon mong yan kung sobrang inipit ka na ng sitwasyon. Hindi ko rin gustong sisihin ka pa sa mga nangyari dahil tapos na yon. At dapat matuto na lang tayo mula doon. Kung ano man ang kinakaharap mong sitwasyon na hiling ko na sana ay makaisip ka ng paraan para maitama mo ang lahat. Hindi ko pwedeng idikta sa iyo kung ano at papaano yon. Tanging ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang pwedeng gawin sa nangyayari sa inyo. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Forever. Forever!